Magandang araw na naman mga kaibigan at kababayan dito sa Amerika at doon sa bayan nating mahal na Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo where there are a lot of Filipinos, fellow Filipinos. Welcome back to your our program Buhay Pinoy sa Amerika. Ito na naman ang iyong kaibigan na si Teddy Molina. Kasama ko ang ating co-host, walang iba kundi si Mr. Dan Nino na nakabase sa Los Angeles. Ako naman ay nandito sa San Francisco. Sa mga bago sa programa namin, for your guidance and information, si Mr. Nino ay isang top journalist, Filipino-American journalist based in Los Angeles, but writing for so many Filipino-American newspapers in California. At and he is also a duly licensed U.S. tax professional. All right, Dan, bumati ka muna sa ating mga viewers. Mga kababayan at mga kapwa Filipino, nandito na naman po kami para magbahagi ng aming mga opinyon sa nakaraang halalan sa Pilipinas. At kahit na wala kami sa ating inang bayan, kami pa rin ay nananabik at nag-observe kung ano nangyayari sa Pilipinas dahil apektado pa rin tayo dito sa America, Ted. Kaya tayo very excited sa mga nangyayari sa Pilipinas, mapapolitika, mapa-ekonomiya, kung ano man dyan, social, cultural. We are still concerned and of course aware of what's going on in the Philippines because we still love our motherland. Ang topic namin ni Dan ngayon na itatakil ay dalawa. Ang una ay yung tungkol sa she said nangyaring election sa Pilipinas, especially yung senatorial elections. Ang tanong ay kung bakit ang mga poll surveys ginawa ng mga iba-ibang polling firms sa Pilipinas like SWS, Pulse Asia at yung nakabase sa UP, Okta, and another new company. What do you call that? Yung bago? W4. Something like that. Okay. Marami sila yan. Dumarami. Yeah. Marami. Kung bakit sila lahat ay nagkakaisa, kung sino yung mga magiging Magic 12, ika nga, yung mga top 12, yung magiging winning candidates for the Senate, pero hindi nasunod ang kanilang prediction. All because, for instance, si Bam Aquino, he was not in the Magic 12. Kiko Pangilinan was not in the Magic 12. Pero, lo and behold, hindi lang nanalo, kundi top 5. Bam Aquino was number 2. Number 2. And Kiko Pangilinan was number what? Number 5. Number 5. So, these firms na nag-conduct ng survey, they have a lot to do of explaining where they failed. Pero kami ni Dan, may sarili kaming analysis which we would like to tackle mamaya. At ang pangalawang topiko namin ay tungkol naman kay Amy Marcos. You remember yung issue sa kanya noon ay namamangka sa dalawang ilog. So ang tanong natin, did her strategy, sailing on two rivers strategy we call, work? Sasagutin namin mamaya ni Dan. In the meantime, babatiin ko kayo ulit ng magandang araw. Lahat ay yung mga kababayan namin nakikinig sa amin. Pero pakiusap po, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa inyo, pwede po pa mag-request na mag-subscribe kayo. At paki-like and paki-share na rin ang aming vlog. Alright, Dan, itakal natin itong resulta
wherein it defied the predictions of the SWS, Pulse Asia, and other poll survey companies. Sino ang mga nanalo? I think you have the final list of the 12 candidates who won and were recently proclaimed by the COMELEC as senators of the Philippines, new senators of the Philippines. Can you read them? Yes. And number one, of course, is Senator Bongo with 20,121,073 as of a few days ago. Number two is Senator-elect Bam Aquino with 20,971 plus. Number three, of course, is Ronald De La Rosa with almost 21,000, also 20,773 plus. Number four is Erwin Tulfo with 17,000 plus. Number five is Francis Kiko Pangilinan with 15,300 plus. Number six is Rodante Marcoleta, 15,000 plus. Number seven, Panfilo Lacson with 15,000 plus. Number eight is Vicente Soto III with 14,000 plus. Number nine is Pia Cayetano with also more than 14,000 plus. Number 10, Senator-elect, or now they already were proclaimed, Camille Villar with 13,000 plus. Magkano si Cayetano pare? How many votes did she get? 14,573. Okay. 400, and I'm sorry, 14 million, I should say. 14,573,430. Senator Camille Villar, 13,651,274. Senator Lito Lapid, 13,394,102. And number 12 is Senator Amy Marcos with 13,339,227. How about the number 13? Ay, hindi ko na masyadong I think the number 13 is Ben Tolfo. okay. And my record here says he got a voting total of 12,053,096. All right, so ngayon ang tanong, paano nagkamali ang mga survey firms sa kanilang hindi lang pagkakamali, malaking pagkakamali. Oh. Kasi si Bam Aquino and si Pangilinan, a case in point is that they were not in the Magic 12 up to their last survey. Yeah. Hindi lang wala sa Magic 12. Ngayon, sila ay nangunguna. Number 2, as I said, Bam Aquino. Number 3, si Pangilinan. All right, Dan, what's your take on that? And number 5 si Pangilinan. Number 5, si Pangilinan. I'm Si sorry. Bongo 1, Bam Aquino. Number 2, Ronald De La Rosa. Yeah. Number 3, Erwin They Tulfo. jump high. Yeah. Way high na hindi na-predict ng ating mga survey companies. According to some analysis, Teddy, kasi pag yung mga survey firms, pag nagpupunta sila sa iba't ibang lugar, sila ang nagbibigay ng mga pangalan. Hindi nila binibigay mga pangalan ng mga iba. So, ano sa palagay niyo sa mga ganito? So, siyempre, yung mga hindi masyadong aware sa mga kandidato, ang nililista, ang kanilang binabanggit yung mga sikat, or yung mga binibigay o feed ng mga survey takers. Okay? And I mean, yung mga nagsusurvey, hindi nila inilabas yung listahan ng total list of candidates to choose from. That's what you're saying. Oh, yan. Correct. Kasi yun ang nababasa ko at naririnig ko, yung binibigyan nila, yung anong gusto nila. Tinatanong lang nila sa tao kung sino ang gusto nila among the candidates. Okay.
The candidates of Ngayon, their choice. second, nag-surge ang youth votes. Doon Yan, correct. si Bam Aquino saka si Kiko Pangilinan, they during the last few days of the before the election, remember rally sila meeting the advances sa Naga, Yeah. naka pabor sa kanila yun. At saka of course yung mga youth vote na nakapabor din sa kanila, at saka yung sa social media, kasi maraming lumalabas sa social media, Ted, na narinig ko doon, nababasa ko na huwag iboto yung mga bobo. Ganon ang kaya nag-stick sa mind ng mga botante, bumoto kayo pero wag bumoto sa mga bobo. Ganon ang nababasa ko, kaya siguro nag-stick sa kanilang mind. Speaking of that, pare, if I may interject, yan din ang linya natin. Yung naglabas tayo ng ating vlog, huwag iboto mga bobo. Yeah. Mga walang kaalaman. Oh, Sinabi din natin, huwag iboto yung mga celebrities, yung mga artista. correct. Kasi wala silang gagawin sa Senado, kundi magsa-cellphone lang, nanonood lang ng kanilang Facebook. Oo. At binabayaran natin sila Oo. na walang ginagawa. Kaya sa mga Nadinig yung mga tao, di ba? comments, sa mga comments na nababasa ko, sabi nila, ay, what a relief. Buti na lang at hindi lumabas si Bong Revilla, Yes, exactly. Willie Rebellame. Yung last vlog natin before the election, Yeah. remember, 2 days before the election, Yeah. ang headline natin ay, binalik na ba ni Bong Revilla ang 125 million Correct. sa Yes. gobyerno Oo. tungkol sa pork barrel scam na kaso niya? Yeah, correct. Yan ang headline natin. Oo. Sa Sa last Manny vlog natin Pacquiao, before the election. si Manny Pacquiao, saka si Philip Salvador. So, nagiging matalino na ngayon ang mga botante compared to previous years. Kaya they are now well enlightened, Ted. Pero ngayon, ko naman, kaya nag-click top notch si Bong Go. Kasi pag nagpupunta ko sa aming probinsya, sa Pangasinan, nakikita ko sa highway, these are the bridges or roads that our administration is constructing now. Doon sa sign ni Bongo, kaya ang akala ng mga tao, galing kay Bongo yung funding. May mga ayuda. Kaya mababasa mo sa highway. At saka yung malasakit center niya. Oh yeah, isa rin yun. Ngayon, pero yung mga well-enlightened, yung mga progressives, talagang pinus nila si Bam Aquino saka si Kiko Pangilinan. Nakikita ko na sa social media dito na talagang pinupos talaga si Bam Aquino saka si Kiko Pangilinan. Kaya pa na ngayon, enlightened na ngayon yung mga botante. Ngayon, ang pinagtataka ko, Ted, is ang surprise dito is si Rodante Marcoleta. Kasi wala ito hindi kasali, no? Yeah. Siguro nakatulong ito yung kanyang, when there was a Quadcom committee hearings, yung good government, siya palang nagsasalita. Kaya siguro, sabi nila, pwedeng kahit na nasa partido ni Duterte, si Marcoleta, ang perception ng mga tao, he can be a good senator because he has this critical thinking na what's that, may basihan. Okay? Ngayon naman itong si Camille Villar, although marami ng bilyar dyan sa Senado, si kapatid niya, nandiyan pa rin siya, at sa mother niya, tumakbo ng pagka-congressman sa Las Piñas.
they spent around 3 billion pesos daw sa advertising. Kaya nandun pa rin yung brand name ng mga bilyar. Pero si Aimee, buti kamot si Aimee, napasok kasi namamangka sa dalawang ilog at naka-affecto yung kanyang stand sa pagka-arrest kay former President Rodrigo Duterte. Yan ang pangalawang topic natin mamaya, pare. Kay Oh, Aimee, yeah. Yeah. So, itakal natin mamaya yan. Correct. Oh, ngayon Okay. naman, ang mga Tulfo, hindi naman lahat ng Tulfo nanalo. At least si Erwin Tulfo nanalo, 17 million plus. Kaya hindi talang masyadong pagkakatiwalaan yung full survey. Ang palaging lumalabas noon ng top notcher, either si Bongo o si Tulfo. Or si Erwin. O yeah, si Erwin. Silang, pero nakapagtataka si Bam Aquino. Si Bam Aquino naman sa Mindanao lang hindi siya Nanalo kasi ang solid votes para sa Duterte ang Mindanao. Oh yeah. And that also included yung in-endorse ni VP Sara, yung dalawang taga-alyansa na sina Camille Villar at si Aimee Marcos. So, Oo. yan lang ang lumabas sa Mindanao. Kaya naging malakas yung dalawa, yung si Aimee at saka si Camille. But we'll tackle that later on. Pero dito muna tayo sa analysis natin. Yeah. Sa si sa Lito Lapid failure naman, ng survey companies. Yeah. Si Sa Lito Lapid pag-predict naman, mga manalo. kaya si Lito Lapid, nabasa ko lately, kasi kaya na tahimik lang siya sa Senado, pero marami pa rin siyang may pasaring mga bills. Like free legal assistance sa mga indigents. Nabasa ko, dami rin pala. Kaya lang hindi siya masyadong vocal kung ano yung mga naipasa niyang bills. At some of them Lumabas ba yung mga achievements niya? Lumabas sa social media, sa Facebook. Kailan? During the campaign? Ngayon na lang. A few days After the election? After the election. Kasi ina-analyze yung bakit lumabas si Lito Lapid. Kaya lumalabas na ngayon na kahit na hindi siya masyadong... That's surprising, pare. Oo. Hindi niya nilabas during the campaign. Oo. Kaya hindi siya masyadong flamboyant or masyadong vocal sa kanyang mga discourse. Pero alam mo, pare, I am happy over the result. Yeah. Because una sa lahat, kung bakit ako happy, I know you're happy. Wala yung mga artista. Isa lang ang natira. Ang survivor lang na artista ay si Lito Lapid, as you said. Right. And isang kung matuturing mong artista si Tito Soto. TV host. Nag-survive din, pero tingnan mo, sa survey ay number 3 siya o number 4. Oo. Now, tinalo pa siya ni Ping Lacson. He came out number 8, right? Yeah, number 8 From number 2 to number 8. Oh. Malapit na siyang malaglag. I mean, from number 3 going down to number 8. So, I'm very happy kahit paano. Maraming artista na hindi hinalal ng mga tao. Like your friend Willie Rebilleme. Philip Salvador. And number 1, si Bong Revilla. Oo, yeah. Tinatanong ng bayan, saan mo dinala yung 125 million? Oo, hanggang ngayon. Hindi niya masagot hanggang ngayon. Kung nasaan na yung 125 million. Baka nagastos na niya nung kampanya. Siyempre, oo. The government must move, if they have the political will, to collect that money. 6 years ago pa na sentensyahan. Na sentensyahan in the sense na ibalik niya yung pera. Although he was set free. I mean, hindi siya ikukulong. But itong controversial na
decision ng Sandigan Bayan, as I said before, ay parang split decision in the sense na, okay, Mr. Revilla, you're free, but return the money. Now, ang tanong, nasaan na yung 125 million? The government must go forward and collect that money. Nagatis at the senator now. Kung wala yung pera, dahil nagastos na niya sa election, alam ko maraming properties yan. Mhm. They should attach his properties and value them. Meron naman siguro worth 125 million na properties yan. Palagay ko. Alright. But Now, Trump doesn't pay. It is coming back, slap on his face. The result of the election is a slap on Right. his face. Pare, The result of the election regarding Bong Revilla is a slap on his face dahil hindi siya napasa. exactly. Nakinig ang tao sa iniremind natin lahat. I mean, hindi lang tayo, hindi lang yung vlog natin na Buhay Pinoy sa Amerika. Marami rin kasama natin na vloggers na nagsasabi tungkol sa 125 million Right. na ipinapasauli ng gobyerno sa kanila, Correct. sa kanya. Now, let's go back. Bakit nagkamali ang mga poll surveys ng mga SWS, Pulse Asia at iba-iba pang nag-conduct ng survey before the election? I agree with you, pare, but I would like to emphasize na ang dahilan yan ay youth power. Yeah. Youth power. Mga kabataan ang nag-iba ng landscape ng Magic 12. Kung paano from number 15 yata si Bam Aquino at number 17 si Kiko Pangilinan went up high. Correct. Up to the second position kay Bam Aquino at number 5 naman si Pangilinan. Because pare, awakened ang mga kabataan. They were fully awakened of what's happening. They were fed up with the current crop of senators at sa mga artista na wala talagang ginagawa doon. So, as a result of that, there was an balance of votes for Bam Aquino and Pangilinan. Nakita ko pala, pare, kanina lang, before the election, nag-conduct pala ng mock elections ang mga universities and colleges. Correct, yeah. Mostly in Metro Manila, meron din sa provinces like sa UP, Ateneo, Centro Escolar University, yung eskwela mo. At eskwela ng aking apo. UP, Cavite State University, Mapua Institute of Technology, at sa mga iba-iba pang universities and colleges. And it's very revealing ang sentiment ng mga kabataan. Number 1 and number 2. Nag-alternate silang dalawa sa result ng mock campus elections nila. Number 1, number 2, sina Bam Aquino, Pangilinan. Alam mo ba, akala ko ng araw before I saw the result of that mock elections, ang kabataan ay dalawa lang ang binutusan. Pwede, o nga, no? Yeah, kaya nanalo si Bam and Kiko. Pero pare, they completed the slate. Walang mainstream candidates doon except Bam and Kiko. Right. Ang mga alternative candidates ang kasama nila doon sa kanilang binutusan sa kanilang mock campus elections. One of them is Heidi Mendoza. Yan nga. Yeah. They even voted for Dr. Willie Ong, although nag-withdraw. Nag-withdraw. And all the rest are alternative and makabayan candidates like Teddy Casino, Attorney Yok Espiritu,
at Franz Castro, Chiqui Brusas, mga yon. Mhm. But even if they completed this slate ng 12, ang talagang natulungan nila doon na manalo ay ang kandidato ng Partido Liberal, Sa Kaagbayan. Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Oo. Kasi sila ang nasa top 20. So, yun talaga ang natulungan nila. Oo. Alright? So, there was an evidence of, as you said, surge of young people voting in the last elections, and I think that contributed to the high turnout. I think it's almost 82%. Correct. And it's the first time daw in Philippine history na ganon kataas ang turnout. Yeah, And yeah, of course. and I presume and I am almost sure na ang karamihan doon ay kabataan. And remember na ang demographics ng botante sa Pilipinas, 60% comprised of Gen Young Z or and millennials, Mhm. mga kabataan. Biro mo, now that umaksyon na kayo mga kabataan, na tuloy-tuloy nyo na, hindi lang ngayon. Lahat ng eleksyon. Okay. And may your power transcend also from national elections to local elections. Correct. Para yung sinasabi nilang political dynasties ay medyo ma-neutralize naman. Mhm. Mabigyan naman ng tsansa yung mga alternative candidates sa mga probinsya na manalo. So, the power is in your hands, mga kabataan. So, now that you have started showing that power, you do that every election after election, especially this coming election, na very crucial dahil magkakaroon ng presidential election. Yeah, Okay na? 2028. Okay, Congratulations. magpaalam na tayo, pare. Okay. So, babatin ay magpupugay uli kami or magpapaalam uli kami, mga kababayan, kung saan na kayo. At sana'y tangkilikin niyo uli kami para yung mga kuro-kuro namin naman dito sa Amerika o sa ibang bansa, uh, malaman naman niyo kung anong aming mga uh, kuro-kuro, yung aming perceptions, yung aming belief, yung aming advocacy na maganda sana ang gobyerno ng ating bansa para umunlad naman. Kaya now that the election is over, we have to be united as a country, whether you belong to different parties. Basta ang ating motto dyan, basta sa pag-unlad ng Pilipinas, nandoon tayo. Alright, magpapaalam na din ako mga kaibigan at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa amin, ulitin ko po ang ang aming pagsusumamo. Please subscribe to our blog, which is being aired through Orodayo TV channel. And paki-share na rin and paki-like sa inyong mga kapamilya, kapuso, kapatid. So nandiyan na lahat, wala na akong wala nang kulang, wala nang labis. Kaibigan at lahat ng makakilala. At maraming salamat po at before I finally end this video session, ang aking message sa mga kabataan, ipagpatuloy po ninyo ang inyong aktivismo for good government. You are the new change agents in Philippine politics. For all the levels of government, from national to local. Naumpisahan nyo na ninyo sa national, you go local also. At and participate not only as active voters but also as
candidates kung pwede tumakbo na rin kayo. Those who have political ambitions. And I know you will be effective as a change agents in Philippine government and Philippine society. All right. Thank you so much for watching us. Bye-bye and see you in our next video session. Okay.